prayers natin, they're all possible. All things are possible through Christ. So whatever experiences we have, alam kung ano ang dala ng powers na pagpunta sa church. We may be having problems, we may be having trials or circumstances na hindi namin alam, pero ang Panginoon alam yan. All you need to do is just believe and fast. Magbabat tayo sa goodness ng Panginoon. Kaya nga, ako tayo magpunta sa worship court, hindi ba ito wala ng aming experience na ako'y bata pa. The phrase, God is good all the time. Sa church namin, before sa church, lagi natin niligagan, God is good all the time. All the time. God is good. Pero minsan, yung mga nagsasabi, nakasimawan naman. Kasi yun, walang joy, walang babad sa kanya. Hindi na alam goodness ng Panginoon kung sinasabi nila yun. God is good o sa kasama. Kasi bawal pa rin. So church, before we sing the last song, as we sing the last song, may this be a prayer. Seryosohin natin. Alamin natin ang isipin ng kanta. Ang title ng song, Goodness of God. At magpapanta tayo, isipin natin, habang pinakanta natin, isipin natin ang goodness ng Panginoon sa buhay natin. Amen! Sino pang nakaranas ng goodness ng Panginoon sa buhay natin? And sino naman tayo para hindi maniwala na hindi na tayo talaga sa buhay? I believe that this year, through God, this year is a year of faithfulness.
Hallelujah. Once again, good morning everyone. Sino po na-bless sa worship? Amen. Sadya nga ang presensya ng Panginoon ay nasa lugar po na ito. Hallelujah. Yan, yung mga nasa likuran, pwede po kayong pumaharap po dito mga kapatid. Amen. Yan, meron rin pong mga spaces pa po dito sa harap. Hallelujah. Sabi nga nila, huwag tayo mahiya, huwag tayo mangamba, matakot na umupo sa harap. Dati nung bata-bata pa ako, sabi nila, mas mauuna mong matanggap yung blessing. Di ba? Sabi nila. So, yan. Which is encouragement na rin po sa atin lahat na kahit saan ka man, yung blessing ng Panginoon, naroon pa rin. Amen? So, habang nakaupo ko doon kanina, and hindi ko alam, pero palaging binubulong ng Holy Spirit sa akin na umawit ulit, na kahit nakahupo lang kayo, mga kapatid. No, kahit nakaupo lang kayo sa upuan, kasi tinitignan ko yung lyrics ng Goodness of God kanina, na napakaganda. Napakaganda na awitin. Amen? Isa sa pinakamagandang song, no, na narinig ko, Christian song, no? Itong awitin ito because pinapaalala sa atin yung attitude, yung character yung na meron ng ating Panginoon. Amen? He is good. He is faithful. Pwede ba natin awitin yung at least chorus lang ng kantang ito? Na kahit nakupo ka, pikit mo yung mata mo. Amen? Basta, buksan mo yung bibig mo, awitin yung words nitong awitin na to. Alalahanin natin sa bagong taon na to, yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? He never leaves us, nor forsake us. Amen? Yan yung promise ng ating Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan. Okay lang ba awitin natin? Hallelujah. Come on, let's sing. Let's sing, church. Of God. Of the goodness. For the last time, come on, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Goodness of God. Of the goodness of God. And now we'll sing of the goodness of God. And I will sing. And I will sing of the goodness. So for the last time, come on, and I will sing. And now we'll sing of the goodness of God.
Heavenly Father, Lord, ako ay mismo nagpapasalamat sa umaga pong ito. This is the first Sunday of the month, Lord God, of this year. Lord, patuloy ka na mag-reveal ng iyong kagustuhan sa bawat isa, Panginoon Diyos. Mula sa iyong makapangyarihan na salita, O God. Hayaan mo na maging blessing itong oras na ito, itong mensaheng ito, sa bawat kapatiran na makakarinig po sa oras na ito, O God. Lord, and I pray, O God, na gamitin niyo po ako bilang mensahero mo, O Diyos. Ikaw yung may itaas, Panginoon. It's not about me, but it's all about you, Jesus. It's not about my strength, it's not about my skills and my talent, Lord, but your faithfulness, O God. Your grace and your mercy for each and every one, O God. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you for the hope and future, O God. At patuloy na increase namin ang aming mga pananampalataya sa iyo lamang, O Diyos. Patuloy kami magtitiwala sa iyo lamang, O God. Sapagkat ikaw ay mabuting Diyos sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Once again, palapakan naman natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti na Diyos sa ating mga buhay. Amen. As you can see, makakasama niyo naman po ako. Maririnig niyo po ako ng ilang mga linggo ulit dito sa harap. Kasi ang ating pastor ay bumalik ulit ng US noong January 1. At maraming mga asikasuhin, maraming mga tatrabahuin. Okay? At may mga conference na kailangang attendan. Which is maganda siya, treasure, no? And I believe, pagdating niya, i-share niya yun sa ating lahat. Amen? So, mag-start na tayo, mga kapatid. Ready na po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Sige, tapikin mo na malakas. Ready ka na ba? Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, meron po tayo pinag-pray na tema na I believe sa buong buwan na ito yung ating pag-uusapan. Okay? Ano sabi mo? Ano sabi mo, kapatid? Faithful. Yes. Amen. Faith/faithfulness ang ating tema po sa buong buwan po na ito. Okay? So, gusto ko lamang pong establish natin yung foundation. Okay? Na yun yung magiging tema natin sa mga susunod na mga linggo. Okay? Faith and faithfulness. Okay? So, pag-uusapan natin yan sa buong buwan ng January. Maybe hanggang first week of February. Who knows? Okay? Siyempre, sa February, alam naman natin, araw ng mga puso. And then, sa mga may mga partners, couples, may mga asawa, magkakaroon tayo ng dinner night. Okay? May mga couples. Okay? Sa mga may asawa, sa mga single pa dyan, pwede kayong pumunta. Okay? Pero, for now, magiging waiter muna kayo. Okay? Okay lang po ba yan? Okay, so, bibigay po kami ng mga announcement sa mga couples at may mga partners po. Okay? So, that's next month. Okay po? So, the whole chapter of Hebrews 11, yung ating pag-aaralan sa buong buwan. Or until maybe first week of September. September mo din. February. Okay? Nagbayag mo ta September rin. Okay? So, ito ay, itong chapter na ito, tinatawag ng ibang mga Christian na the whole of faith. Okay? The whole of faith. Imbis na the whole of fame. Okay? The whole of faith sa ating mga Christians. Amen?
No? Kasi diyan sa buong chapter 11, mababasa natin yung naging faith, no? Ang daming mga characters na mababasa tayo dito na mga faithful, naging faithful, nagkaroon ng tiwala at pananampalataya sa Panginoon. Number 1 is si Abel. Okay? Kilala natin si Abel sa Old Testament, anak ni? Ha? Okay? So, Enoch, si Noah, kilala naman natin si Noah, no? Noah, Abraham. Na nakakilala kay Abraham? Okay, the father of? Okay, Sarah. Yung asawa. Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab. Kilala si Rahab? Kung hindi nyo kilala, magbasa kayo ng Biblia. Okay, pero pag-aaralan natin yan sa buong buwan na ito. Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel. Okay? Sila ang mga naging halimbawa ng mga nagtiwala sa Diyos. That's Old Testament, yung mga nasa Old Testament. Pero mababasa natin siya dito sa New Testament, sa Hebrews. Okay? Amen? So, yan yung mga faith unang panahon. Pero syempre, hindi mawawala ang siyang pinakadakila sa lahat, ang ating Panginoon na si Jesucristo. Amen? Siya ang pinaka-great example ng isang tapat. Mula sa langit, pumarito para sa ating lahat. Sinaktan, inalipusta. Okay? Hindi magaganda ang mga pinagagawa sa Kanya, pero tinapos niya yung mission na yon para tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? He is the author, the finisher of our faith. That's in Hebrews chapter 12. Okay? Verse 3. So, now, let's open up our Bible to Hebrews 11, verse 1 to 3. Ngayong Sunday, ang pag-uusapan muna natin ay ang verse 1 to 3. Okay? Na magiging foundational scripture or reference po natin ng ating tema sa buong buwan ng January. Amen? So, itong mic natin hindi nakikisama. Lord Jesus. Okay? Hindi, medyo may mga ground siya ng konti, pero okay lang yan. Amen? Maliwanag po ba? So, our title, yung title po ng ating message sa umaga pong ito is Live by Faith. Live by faith. Okay? Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, yung mga natutulog, sabihin mo, live by faith. Tabigin mo para medyo mabuhay. Okay? Sabihin mo, live by faith. Yung mga walang katabi dyan, tabigin mo yung sarili mo. Sabihin mo, live by faith. Mamuhay ka ng may pananampalataya. Na may pananampalataya. Magandang tema po ito para sa taong ito. Okay? Magandang simulan itong tema nito, no? Sa buong taon na ito. Kasi kailangan natin ng pananampalataya sa buong taon na ito kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng dumaan sa buong taon na ito. Okay? Amen? Kailangan natin palakasin yung ating mga kalooban, yung ating mga sarili, at patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So, Hebrews 11, verse 1, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Verse 3, By faith we understand the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Amen? So gusto ko lang ibahagi yung kaunting history o context ng verses o chapter ng ating inaaral sa umaga pong ito.
So the writers of Hebrews is speaking to the Jews. Okay? Jews ang kinakausap ng writer na ito. Kung naalala niyo, banggit ko one time, hindi natin alam kung sino sumulat ng Hebrews. Okay? Pero alam natin, siyempre, yung Diyos yung sumulat ito. Pero walang specific na tao na nasabi, na account sa Bible o sa mga dictionary kung sino. Pero, doon sa mga mababasa natin, parang mga sulat ni Apostol Pablo. Okay? Kaya, pag ako'y pumaroon na rin, makita ko si Apostol Pablo, Apostol Pablo, ikaw ba yung sumulat ng Hebrew? Doon lang mapafind out kung siya talaga sumulat ito. Okay? Pero kung babasahin mo yung the book of Hebrews, pati yung opening nga kanina Hebrews din yan, di ba? So, kung mababasa mo yun is parang mga sulat ni Apostol Pablo. Siyempre, tinulungan na po ng Espiritu. Amen? Lahat ito ay mula pa rin sa banal na Espiritu. Okay? So itong writers na ito, ang kausap niya yung mga Jews, yung mga Hudyo. Okay? Sa Israelites, sa Jerusalem. Bakit? No? Itong mga Hudyong ito, believers to mga kapatid ha. Ito yung mga naniwala kay Kristo. Pero bakit niya ito kinakausap? Bakit niya kinakausap yung mga yon? Because most of them experiencing persecution. Opposition and difficulties. Okay? They were going to abandon their faith in Jesus Christ and go back to the old way of life. Kaya niya kinakausap yung mga Hudyong ito na naniwala kay Kristo. Imaginein mo kung gaano kahirap ang maging Kristiyano nung time na yon. Nung time na yon, talagang uso yung mga pinipersecute ng mga Kristiyano. Yung mga disciples nga, ibang mga klase kung paano sila pinatay. May ibinitin patiwarik, mahinati sa gitna. Diba? Bakit? Kasi most of them, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Messiah. Yung mga hindi believers ito, mga kapatid. And I believe. No? I believe. Naniniwala ako. Yung mga nararanasan ng mga Hudyo, mga Jews, na naniniwala, nararanasan din natin ngayon. Or nakaranas na rin tayo ng ganyang pag-iisip. No? Na tumigil na dahil ang hirap naman maging Kristiyano. At bumalik na lang sa dating pamumuhay na malayo kay Kristo. Itama niyo ako kung mali yung shinare ko. Meron time na nakakaranas tayo ng ganun. Amen? Na tumigil na lang. Itigil na lang to. Kasi ang hirap. Napakahirap naman maging Kristiyano. Ang daming bawal. Di ba? Ang daming mga sacrifices. Ang daming mga sufferings. Akala ko pag kinilala ko si Jesus, bubuti yung buhay ko. Magkakaroon ako ng maraming pera. Magkakaroon ako ng malaking bahay. Magkakaroon ako ng sasakyan. Magiging maganda yung buhay na meron ako. Yung pamilya ko. Pero nung hindi nangyari, na-discourage ka. Hindi pala ganito yung buhay na inaasahan ko. Intindihan natin? Amen? Yung mga persecutions, oppositions, difficulties na na-experience nila noong unang panahon, mga Hudyo, I believe, nararanasan din natin yan sa panahon na meron tayo ngayon. Who knows? Ngayon nga may maganyan tayong mga nararamdaman. Na gusto ko nang tumigil. Napanood nyo ba yung isang video kahapon na lumabas? Yung lalaki na kalbo. Sino mga nakapanood nun? Wala. Check nyo na lang. Sinunog niya yung sarili niya, kapatid. Napanood nyo yun? Bakit niya sinunog yung sarili niya? Ang lakas-lakas. Medyo matanda na rin. Okay? Kayo na bahalang maghanap. No?
Pero totoo yun. Talagang sa video, napakita na binuhusan yung sarili niyang gasolina, no? At may video, no? Medyo malayo, lumayo ng konti. Sinunog niya yung sarili niya. Balita yon, mga kapatid, totoo nangyari. Kahapon lang yung Pangasinan. Pangasinan Manawag, kahapon lang yun nangyari. Amen? Hindi natin alam kung ano yung mga na-experience ng taong yun. Okay? Ano yung nararanasan niya? Pero wag naman sana sa mga narito ngayon, magkaroon man tayo mabigat na pagsubok sa buhay, wag natin piliin na tapusin yung mga buhay natin. Faith is the substance of things hoped for. Yan yung importance ng meron tayong pananampalataya. Na kahit mahirap, meron tayong hope. Which is Jesus Christ. Pagkatapos ng lahat ng ito, either okay man yung lifestyle mo, mahirap man, after nito, ikaw ay naging faithful, na natili ka doon sa paligsahan, hindi ka tumigil, hindi ka bumalik, nadapa ka man, tinuloy mo. At nung natapos mo yung paligsahan yun, sino yung kasama mo? Si Jesus. The author and the finishers of our faith. The Alpha and the Omega. Intindihan natin, mga kapatid. Amen? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by the elders obtain a good testimony. Sinasabi dito yung mga na-share kong mga pangalan kanina. Na kahit anong mga pinagdaanan nila sa buhay, nanatili silang tapat. Amen? Substance means, para maintindihan lang natin, ang ibig sabihin niyan is assurance, confidence, foundation. Ang ibig sabihin ng foundation, stands up. Okay? Itong building na to, sino naniwala merong pundasyon itong building na to? Ha? Asan yung pundasyon ng building na to? Saan? Ito ba? Itong posting to? Itong poste? Hindi. Yung pundasyon ng building na ito doon sa ilalim ng lupa. Okay? Yun yung mahawak sa buong building na ito na kahit na ilang beses na nga siguro, ilang taon na siguro itong building na to, ang dami ng mga earthquakes na na-experience, okay? Yung mga daan ng mga malalaking truck dyan, di ba? Minsan mararamdaman mo gumagalaw eh. Di ba? Pero matibay yung pundasyon na ito, mga kapatid. Okay? Dahil nakatayo ito dahil doon sa pundasyon. Kaya tayong mga Kristiyano, ang pundasyon natin yung faith na meron tayo na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Okay? Kaya napaka-importante na simulan natin itong taon na to na maging foundation ng buhay natin yung faith na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Na kahit na gaano o karaming bagyo ang dumaan, kung ikaw ay nakatayo doon sa bato ng ating Panginoon si Kristo, hindi ka matutumba. Intindihan natin? Hallelujah! Yan ang isang ibig sabihin ng faith. Intindihan natin? No? At dahil sa faith na yon, yun yung pundasyon mo, mangyayari ang ating inaasahan. Minsan, yung faith natin, kung malakas, no? Andoon pa rin, titiwala pa rin tayo na kahit na hindi natin nakikita kung ano yung magiging resulta. No? Pero meron pa rin tayong faith. May pananampalataya pa rin po tayo. Faith is the very beginning of everything that
that really matters spiritually. Yan yung pinakasimula ng ating ng buhay natin. Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of, ano yan? God. Basahin natin ulit. So then faith comes by, and hearing by the word of God. Faith comes by hearing. Yung pananampalataya na meron tayo ay nagsimula sa pakikinig. Anong napakinggan natin? Salita ng Diyos. Okay? Kaya napaka-importante mga kapatid. Nabigyan natin ng time na magbasa ng salita ng Panginoon. I believe, nung last Christmas, New Year, no? So, siguro buong buwan ng December, no? Yung ilan siguro sa atin ay hindi binasa yung salita ng Panginoon. Or pasulyap-sulyap lang. Okay? Or twice a week, thrice a week. Nung nakarang buwan to, last year. Pero ngayon, siyempre, iba na rin. Ngayon, sisimulan na natin na magbasa ng salita ng Panginoon. Okay? Especially sa mga baguhan, na especially hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon, faith comes by hearing. No? Yung pananampalataya mo ay nagsisimula yan sa pandinig. Ano yun? Salita ng Panginoon. Lahat tayo nagsimula sa ganun. Nakinig tayo ng salita ng Panginoon. Yes, iba sa atin, pinag-pray. Ako, naniniwala ko, pinag-pray ako eh. No? Pinag-pray ako ng mother ko noon. Okay? Na maligtas kasi siya yung unang naligtas. No? Pinag-pray niya ako na maligtas din. At nangyari, yung Diyos ay tapat. Di ba? Sinagot niya yung prayer na yun ng nanay ko. And then ako mismo, nagkaroon ng initiative na makinig ng salita ng Panginoon. Alam mo, nung unang akong nakapaniwala, na save, paulit-ulit ko sinasabi, lahat ng mga Bible study pinupuntahan ko. No, kasi gutom na gutom ako sa salita ng Panginoon. Gutom na gutom ako sa Panginoon. At ngayon, kung nagre-reflect ako noon, gagawin ko ulit ngayon yan. Hindi ako pupunta sa lahat ng mga Bible study, Siyempre, yung mga women's Bible study yun. Di ba? Pero, ang goal ko ngayon is magkaroon ng gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Hallelujah! So, sa lahat ng mga nandito ngayon, yung mga Bible natin, basahin natin. Okay? Hamong mababayaan nga mataptapukan mo sa Biblia. Di ba? Agsakit ka, ano matapukan na sa Biblia? Di ba? Masinglot mo. Masinglot mo dyan, tapok na. Kaya minsan di tayo nawawalan ng sipon. Tsaka ubo. No, dahil di mo binabasa yung Biblia mo, mataptapukan. Di ba? Agsakita manan. Hindi ka nagbabasa sa salita ng Panginoon, may binayaan mo na mataptapukan yung Bible mo dyan. Meron kang Bible app. May mabasa ka. Lumabas yung notification, pinapanood mo Korean. O ano yung mga hilig mong panoorin, babasa ka ganito. Faith comes by hearing the word of God. Mamaya, nagpakita notification. Ay, time na pala na yung Korean movie, Korean something na kailangan panoodin. Paampay lang yung salita ng Panginoon. May time pa naman siguro. Na-experience nyo ba yun? Nagbuya man pa lang, YouTube. Di ba? Wala na yung, lahat pa tayo nakakaintindi ng Ilocano. O, yung mga iba kunti lang. Naintindihan natin mga kapatid. No? So, dating katawan, sa taong ito, basahin natin yung salita ng Panginoon. Kung gusto natin mas mag-grow pa, mas mag-mature pa, at mas makilala pa yung Panginoon, okay? At magkaroon ng pamumuhay na may kasamang pananampalataya, makatulong sa atin salita ng Panginoon.
At syempre, hindi lang basa. I-pray natin na magkaroon tayo ng revelation mula sa Panginoon. Where there is no revelation, the people perish pa rin. Yes, basa ka ng basa, basa ka ng basa, para may post ka lang. Okay? Hindi. I-pray natin, isik mo na magkaroon ka ng revelation pa rin o vision doon sa binabasa mo. Kaya nga merong revelation. Amen? Kaya merong where there's no revelation, the people perish. Kasi kung walang kapahayagan, na kahit basa ka ng basa, darating yung time, parang ang gulo-gulo pa rin ng buhay ko. Basa naman ako ng basa, church naman ako ng church. Punta naman ako ng prayer meeting. Bakit ang gulo pa rin? Kasi minsan walang kapahayagan mula sa Panginoon. Bakit hindi ko maintindihan? Ipag-pray mo na magkaroon ka ng revelation, kaya pinag-pray natin palagi yung kapahayagan na mula doon sa salita ng Panginoon, mula sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! How faith can help us. Paano tayo matutulungan ng pananampalataya? Makakatulong sa atin upang magkaroon ng kaunawaan. Okay? Verse 3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Amen? Sabi dun, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa sumagitan ng salita ng Diyos. Okay? Yung pananampalataya makakatulong sa atin magkaroon ng understanding, wisdom, knowledge. Amen? Paano makakatulong sa atin yung pananampalataya? Faith erases doubt. Okay? Inaalis niya lahat ng mga pagdududa. Kung ikaw ay punong-puno ng pananampalataya, kanino? Sa Panginoon. Sa Diyos. Aalisin niya lahat ng mga unbeliefs. Religious beliefs. Okay? Yan yung faith. Hallelujah. Faith can help us to trust God. Trust Him. Tiwala. No? Magkakaroon tayo ng tiwala. Makakatulong yung pananampalataya na yun na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Sa time ng kalungkutan, no? Sabihin niya pa rin sa atin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Okay? May time na kahit na yung mga tao kinalimutan tayo, tinalikuran tayo, pero lagi natin tatandaan, magkaroon lang tayo ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Talikuran ka na ng lahat. Minsan nga, pati pamilya natin, tinatalikuran tayo eh. Minsan, kaibigan natin, tinalikuran tayo eh. Pero lagi mong tatandaan, magkaroon ka lang ng faith at tiwala sa Diyos, kasama mo siya lagi, saan ka man magpunta. Very simple. Okay? Because we're just establishing yung foundation ng ating pag-uusapan sa buong buwan na to. Okay? Next week, maybe pag-uusapan natin si Enoch or si Abraham. Okay? Mas laliman natin ng kaunti yung ating pag-aaral patungkol sa pananampalataya at sa pagiging tapat. Okay? Having faith give us the ability to live positive in difficult times. Having faith give us the ability to live positive in difficult times. Okay? Having faith give us the right perspective about life. And then how can we apply faith? Paano natin may apply yung pananampalataya? Lahat tayo alam yung salitang pananampalataya. Tama mali. Pero paano natin siya may apply sa buong taong ito? Sabi mo sa katabi mo, give God your best.
give God our best. Intindihan natin? Hebrews 11, chapter 4, sa Tagalog, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Cain is his brother. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog o offering. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hanggang ngayon, na-encourage pa rin tayo. Kasi in-offer niya, binigay niya yung pinaka-best na offering sa Diyos. At yung Diyos ay na-please, nalugod doon sa offering na yun. Once again, sabi mo sa katabi mo, give God your best. Okay? Abel offered his best offering with God. So this year, let's give our best offering to God. This year, let's give our best offering to ang hina naman. Isa pa. Iyan! Pwedeng isa pa. There is power in declaration. This year, I will give my best offering to God. Yes! Hallelujah! So, ibig sabihin, kung ibinigay mo yung best mo sa Panginoon ngayong taon nito, hindi na ako malilate sa church. Dineclare mo yun, ha? Kapatid, na ibibigay mo yung best mo sa Panginoon. Kaya promise mo rin na hindi ka na malilate sa Sunday service natin. Amen? Oh. No hard feelings. No offense. Okay? But that's the reality. Okay? This year, every Sunday service, ito na. Every Sunday service na ako mag-a-attend ng church. Kasi bibigay ko yung best ko sa Panginoon eh. Kaya ibig sabihin, mag-a-attend ako ng every Sunday service. Mali. Hallelujah! Take note natin yan. No? Isama mo na rin yung prayer meeting. Prayer meeting dito. Okay? Dahil gusto kong ibigay yung best ko sa Panginoon, i-offer yung pinaka-best na handog sa Kanya, hindi na ako malilate. A-attend na ako ng every Sunday service. Okay? At a-attend na rin ako ng prayer meeting dito. At ngayong taon, ibibigay ko sa Diyos ang pinaka-best praise and worship ko sa Kanya. Okay? Pwede mong sabihin sa katabi mo, ibibigay ko yung pinaka-best na praise and worship sa Kanya. Pag nakita ko na yung praise and worship dito sa harap, umaawit na ng mga mabibilis na awitin, ako ay talagang, na kahit anong mangyari, sasayaw ako, papalakpak ako sa Panginoon. Ibibigay ko yung pinakabuong, pinakamalakas na sigaw sa Kanya. Oray, agkyak-kyak ako. Intindihan natin? Yung pinakamataas na taas ng kamay sa Kanya. Kasi gusto ko ibigay yung best sa Kanya sa taon na to eh. Ibibigay ko yung pinaka-best na offering of praise and worship sa Panginoon. At sa ngayong taon na to, ibibigay ko rin yung best ko
na magbabasa ng salita ng Panginoon. Okay? At mananalangin araw-araw. Gusto ko ibigay yung best eh. Sabi mo, tapikin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, sabi mo, magde-devotion na ako. Sige, sabi mo. Sabi mo, magde-devotion na ako. Okay. Sabihin mo rin sa katabi mo para maganda. Tuloy-tuloy na natin. Huwag mong gayahin si Cain. Sabi mo, na tira-tira ang ino-offer sa Diyos. Sabihin mo ulit sa katabi mo, sa ngayong taon na to, magta-tithes na ako. Amen? Yan yung mga basic eh, na alam na natin. Okay? Pero magandang ipaalala sa bawat isa sa atin. Sa taong ito, beginning of the month, beginning of this year, January. This week is the beginning of this year. Okay? Kaya, tuloy-tuloy mo, tapikin yung tabi mo. Magta-tithes na ako, ha? At sa ngayong taong ito, mag-i-evangelize na rin ako na kahit mag-isa ko lang. Magbabahagi ako ng salita ng Panginoon. Sa pamilya ko, sa kaklase ko, sa katrabaho ko, sa amo ko. Amen? Kapit-bahay nyo. Kapit-bahay nyo. Amen? Kasi gusto natin ibigay yung best natin sa Panginoon. At sa ngayong taon na to, magiging mabuti na akong Kristiyano. At sa may mga asawa, sabihin nyo, sa asawa ninyo, magiging mabuti na akong asawa. Magiging mabuti na akong asawa. Pinatay. Mabuti na akong asawa. Okay? Hindi na ako papasmahin. Okay? Sa mga anak rin natin, magiging mabuti na akong anak. Tayong mga anak din. Sa tayong mga magulang, magiging mabuti na tayong mga magulang sa ating mga anak. Okay? Come on, church. There is power in declaration. Hallelujah! I-claim mo yan na maging faith goal mo sa taong ito. Okay? Yan yung maging goal mo sa taong ito. Yung faith goal mo sa taong ito. Kasi pinag-uusapan natin about faith. Okay? Naintindihan natin? So, na-take note nyo ba yung mga yon? No? Hindi na ako malilate. Hindi na mag-attend na ako ng Sunday services. At baka sinipag ako, punta pa ako ng deep clean. Diba? O kahit hindi deep clean, kahit Saturday clean up. Okay? Mag-e-effort na ako sa taong ito. Hindi na kailangan sabihin sa akin ni Pastor. Ako mismo yung mag-initiate. Pastor, sumurutak nga ako. Aba naglinis. Okay? Lang nga jay kinaanan, susurutan tayo. Okay? Kaya sumurot tayo mo, dagiti medyo danger mo, ang aramid. Danger mo, yung term dyan. Di ba? Kasi maraming mga tao ayaw maglinis. Okay? Dati, simula akong Kristiyano, ganun din ako, matikahid, ngumapan, clean up. Ay, gamon da ko tiwalisan, di da ko ipaigamon di balay. Oh. Diba? Pero lahat, karamihan, ng mga tumatayo sa harap, nagpe-praise and worship leader, nagsimula yan, paglilinis ng CR, walis ng church. Tama, mali?
Ewa, Job? Ewa, Job? Hindi natin. Kasi doon pala makita na yung faithfulness natin. No? Oray nagrugit at si Aaron linisam. Di ba? Naintindihan natin mga kapatid. So in conclusion, sa lahat ng mga nakakarinig sa umaga, this morning, you must have faith and patience to endure and to not give up on Christ. Okay? Matuto tayo magtiis. Endure tayo. Karoon tayo ng mahabang pasensya. Okay? At wag tayong gi-give up. Amen? Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi doon sa wikang Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Looking unto Jesus, the author of the finisher of our faith. No? Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niya pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Praise God, ginawa pa rin ng lahat ng ating Panginoong Yesus, the great example of all, faithful, merciful, kindness, lahat na. Para hindi tayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Church, sa taong ito, ituon lang natin yung ating mga mata kay Jesus. Once ay tinuon mo yung mata mo kay Jesus, hindi ka matutumba. Matumba ka man, pero tatayo ka ulit. Okay? Siya yung matibay nating pundasyon. Kaya sa oras na ito, i-build natin yung ating pananampalataya sa Kanya lamang. Okay? Lift up your eyes to Jesus. Pwede ba tayong tumayo? And as we sing this song this morning before we end this message, I hope kahit papano, very simple yung ating message. I hope na-grab natin, naintindihan natin. But right now, we need to lift up our eyes to Jesus, the author and the finisher and the Alpha and the Omega. Let's worship the Lord this morning. I know we already did worship. But right now, bigay natin yung best natin sa Kanya. Best praise and worship. I-offer natin is a living sacrifice this morning. Amen? Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus. Jesus,
name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Kung sinong nais na pumunta dito sa harap, upang mapanalangin, bukas po itong place po natin sa oras na ito. Kung mayroon ka mga pinagdadaanan sa buhay, kung gustong maging maayos yung relationship mo sa Panginoon, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Isang makakatulong sa atin is prayer. Prayer with faith. Hallelujah. You still have time sa oras na ito. Kaya, just worship the Lord. And if you want to come here in front, open po ito. Bukas po ito. Sing worthy. Worthy of every song we could ever. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Declare this morning. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. We live for you. We live for you. All the voices sing holy. Holy, there is no one like you. With the hands lifted up. There is none With the hands lifted high beside right you. now. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and hear me. Love to those around me. Surely there is no one like you. There is none beside you. Hallelujah. Open up my eyes in wonder. Show me, God. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my Come on, declare, trust declare. in you. Sing, sing. And I Just release. will Come on. not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Come on, keep singing. I will build my Come on. life upon
shaken. Come on! And I will. That's right. My life upon. That's your duty, responsibility. Hayaan mo na tulungan ka ng Diyos sa oras na ito. Hayaan mo na siya'y mag-build ng relationship na wala at ilapit mo yung sarili sa Kanya lamang. The healer in the name of Jesus. Right now, we declare healing sa buhay niya sa oras na ito, Panginoon, na may kasamang pananampalataya, O Diyos. Pagalingin niyo po siya. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me in your love to those around me. Praise God. Praise God. Church, patuloy na ilapit natin ang ating mga buhay sa Kanya matapos man itong service na ito. It's our responsibility na patatagin ang ating mga sarili sa tulong ng Banal na Espiritu. You have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. Let the Holy Spirit rule sa buhay mo, kapatid. Matuto kang makinig sa Kanya, even in the small voices. Marami siyang gustong iparating sa bawat isa sa atin. Be intimate sa Kanyang mga salita, sa prayer, at hayaan mo na mag-reveal siya sa buhay mo. Sasamahan ka ng Diyos sa buong taong ito. Kasama natin ang Diyos sa buong taong ito.
Kasama natin ang Diyos sa buong taon. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, O God, thank you po sa umaga pong ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu na dumadaloy, Lord, na nananahan, gumagalaw, gumagawa, Panginoon. Na kahit na minsan hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman, pero palagi kang nagtatrabaho, gumagawa, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God. Salamat sa iyong katapatan, sa pagiging magandang halimbawa, Panginoon, na inire-reveal mo sa iyong mga salita, O God. Lord, hayaan mo, O Diyos, na lahat ng mga narinig na bawat isa sa umaga pong ito ay baunin po nila sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Na ibigay nila yung best offering sa iyo, O God, sa buong taong ito, O God. I thank you, Lord. Bless them and keep them, Lord. Keep them protected, Lord God. Provision. Good health sa bawat isa, Panginoon. Thank you, God. And i-bless mo itong church na ito. Na mag-grow pa ito, Panginoon. Na mag-mature pa ang lahat ng mga leaders, workers, even the congregation na magkaroon, Lord God, ng heart to serve you, O God. To die for self, Lord God, para sa iyo, O God. And help us, Lord God, na yung faith namin, Lord God, ay mag-move ng mountains, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord God, sa araw po na ito. Salamat sa joy. Salamat sa peace. Salamat sa healing, O God. Salamat sa healing, Lord God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God.